Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Wala po naging violation si Senator Marcoleta na hindi po ito na-coordinate sa inyo at na pinirisinta na lang niya ito during the hearing? Alam mo, all throughout these hearings, nirelax ko naman yung rules eh. Opo. Kung susundin natin strictly yung rules, dapat 3 araw bago humarap, meron na silang ipapakita mo ng affidavit, pagkatapos para ma-notify yung ibang mga miyembro. Nirelax natin yon for some practical reasons. Unang-una, kung halimbawa sina Alcantara at saka si Yusek Bernardo, kung ipapauna na agad yung kanilang mga affidavit at i-distribute sa mga members, pwedeng along the way merong makapag-intervene at magbago sila ng isip. Ganun yun eh. So, hinayaan ko na lang, nirelax yung rules. In the same manner, na maski kagulat-gulat yung ginawa ni Senator Marcoleta, kasi pwede naman siya maski bago magsimula yung pagdinig, di ba? Maski nung araw din mismo na yon, pwede niya akong bulungan eh. Mamaya meron lang ako i-present na isang testigo. Parang kortesiya lang dahil ako yung chairman. Hindi yung lahat binubulaga, pati ako nabulaga, na bigla na lang sa manifestation niya nung dumating yung kanyang time slot. Sinabi niyang gugugulin niya at sabay tawag. Hindi naman siya ang chairman. Ako dapat na tumatawag eh. Hindi siya eh. So ano magiging action nyo dun, sir? Maghihigpit na ba kayo? O kung dati ni-relax nyo, ngayon medyo magiging stricto na po kayo? Dapat may alintuntunin. Alam mo, kortesiya, hindi naman nakasulat yan eh sa rules eh. Dapat yan, nasa tao yan eh. Kung meron kang kortesiya sa kapwa mo, lalo sa chairman, hindi mo na kailangang i-impose sa'yo yan, di ba? So ano nakikita nyo agenda, sir? Meron bang intention para i-redirect yung takbo ng inyong investigation doon sa pagbigla na lang niyang pagpepresenta ng witness na hindi man lamang for courtesy ay in-inform kayo kahit before the start ng hearing? Those are two different things. Hindi ko naman na mako-conclude na dinire-direct kasi isa pa rin ang direksyon ng pinatutunguhan eh. Kasi ilang beses nabanggit halimbawa na si Congressman Saldico. Yung pa rin naman ang binanggit ng kanyang testigo at nadagdag nga si Speaker Romualdez. So wala naman pagre-redirect. Ang sa akin lang, yung konting kortesiya lang sa komite, hindi dahil sa ako yung chairman. This goes through, maski kaninong chairman, maski pabulong man lang na mamaya meron ko ipipresenta. Yun lang naman eh. So sir, paano to? Na background check nyo na po ba itong si Gutesa? Meron ng pangunang mga information na dumating. Ang issue rito, Sally, alam mo, hindi sa akin issue yung as far as the committee, first, yung sustansya yung importante eh. Ano ba sustansya ng kanyang affidavit? Side issue yung whether or not napanotaryo ng tama o hindi napanotaryo o ano man ang usapin, iset aside natin yon. Ang importante, yung parehong affidavit, sinumpaan niya naman din sa harap ng komite. Hindi naman ito yung parang, kaya sa akin hindi masyadong issue yun, except, yung kung merong pagsisinungaling, assuming na totoo yung sinasabi ni Attorney Espera, na wala siyang partisipasyon maski doon sa pagnonotaryo, medyo merong isyong nakapaloob doon. Kasi tinanong siya ni Senator Marcoleta diretso, ikaw ba ang mismo nagpanotaryo? Sabi niya, opo. So kung nagsinungaling siya doon, medyo maski pa paano may effect yun doon sa pangkalahatan ng kanyang salaysay. Kasi di ba mga abogado na mismo nagsabi, pagka false in one thing, false in everything, di ba? Merong ganong paniniwala ang mga abogado. So ibang usapin yun. Ngayon, yung kanyang affidavit, tingnan natin yung substance. Kung ito'y hindi marirefute, if not refuted or corroborated ng iba pang ebidensya, matibay yun. Di ba? Hindi na na-refute pagkatapos meron pang corroborative na statements o kaya maski anong pieces of evidence, maski dokumento na nagpapatotoo. Halimbawa, yung mga yung sinasabi niya may chat group, kung meron siya may papakita na pag-uusap nila sa chat group na magdadala ng basura, medyo matibay yun. Pero kung standalone, salita niya yun, aligasyon niya yun. Pero sir,
teka, yung bang abogado, itong si Attorney Petchy Rose Espera, may pangangailangan na paharapin sa Senate hearing? Kasi sabi kanina ni Senator Bato de la Rosa, baka dapat paharapin. Baka naman daw may nanakot dito, kaya biglang dinideny na siya yung nag-notaryo doon sa affidavit nitong si Gutesa. Hindi na, distraction yun eh. Alam mo, yung jurisdiction na pag-iimbestiga kung may violation sa mga notarized documents, yan ay jurisdiction ng executive judge ng Manila RTC. Manila RTC because ang opisina ng law firm ni Attorney Espera nasa Ermita. Kung ito nasa Quezon City, executive judge ng Quezon City. So as we speak, ang alam ko, nagsisimula na ng pag-iimbestiga yung executive judge ng Manila Regional Trial Court. At ito'y nasa kanyang jurisdiction. Hindi na namin dapat pakialaman yun na papatawag po si Atty. Espera, paharapin pa namin, tatanungin pa namin. Merong opisina o merong office ng executive judge ng Manila RTC. Sila na mag-imbestiga at hihingi na lang kami ng kopya o kaya na makapi-furnish na lang kami kung ano resulta. Kung totoo bang humarap si Gutesa, siya'y napanotaryo at nagsisinungaling ba si Atty. Espera o si Gutesa ang nagsisinungaling, may bearing yon sa aming investigation. Sabi ko nga, ito, assuming hypothetical. Halimbawang ang lumabas sa investigasyon ng Office ng Executive Judge na Manila RTC ay si Espera, Atty. Espera nagsisinungaling. Matibay on its own ang affidavit ni Gutesa. Pero kailangan pa rin itong, kung wala magre-refute nito, walang kokontra, at makapagdagdag pa siya ng corroborative evidence para susugan yung kanya affidavit, napakatibay noon. Ngayon, kung lalabas naman sa investigation ng executive judge ng Manila RTC na si Espera pala hindi talaga nagpunta doon sa law office para magpanotaryo, medyo apektado yung kanyang salaysay. Kasi sabi ko nga, di ba, falsus in uno, falsus in omnibus. Ganun yun. So pwede maapektuhan yung credibility nitong si Gutesa. Correct. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.